So, good morning engineering buddies. So, another day. So, another engineering tutorial. So, last time nakatapos tayo ng work problem, no? So, ayan. Naka ilang problems din tayo sa work problems. Ngayon, another set of worded problems tayo. Motion problems naman ang next natin na itatackle ngayon. So, sige, start na tayo. Okay. So, motion problems, iba to dun sa ibibigay na parang same din na halos, pero iba yung concept. Kasi dito, pag sa motion problems in algebra, pinag-usapan dito is uniform motion or constant speed. Unlike kasi dun sa meron tayong itatakil sa mga future engineering tutorial natin about sa engineering mechanics, so dynamics of rigid bodies, no? So doon naman, may pinag-usapan na tayong constant acceleration doon, gagamit na tayo ng mga formula for rectilinear motion. Pero dito, ang pinaka-general lang na concept na kailangan nating alam dito sa motion problems in algebra is uniform motion or constant speed, no? So, the general formula, so, sa motion problem, parang kapal ng ano ko, kapal pala. Ang kapal. Okay. Anyway, yeah. Motion problem, ang kailangan lang natin dito ng formula is is equal to D over T. Whereas yung S is the speed, the D is the distance, T is equal to time. So yan ang pinaka parang general formula na gagamitin natin in motion problem, no? So yan na yun. Speed is equal to distance over time. And then may ma-encounter tayo na meron pa tayong mga dalawang scenario dyan. So let's say na suppose we got an airplane here. Yan. And then may puno. Kasi sa puno na to may hangin. So may hangin na papaganyan. Yan, wind yan. Sabihin natin kung hangin yan. Yan, paganyan siya. So mapapansin natin, itong airplane is traveling with the wind. Ibig sabihin, kung saan yung direction ng hangin, dun din direction nitong eroplano. Yan. So let's say na ang speed ng airplane is x. Speed of airplane is x. Then yung may speed din yung hangin, speed of wind is equal to y. Yan. So, ang resultant speed niyan is x plus y. Ito yung pagpaplasin natin yung speed ng airplane and speed ng hangin kapag same direction sila, kapag is with the wind. Yung may narinig kayo na term na with the wind. May ibang scenario naman na boat. May boat dyan. Tapos, tubig naman. So, kapag traveling with the flow of the water or with the water current, so ganyan din na gagamitin natin, x plus y din, no? Okay? Kapag naman may copy natin yung eroplano dito. Tapos itong puno. So, paano naman kapag yung hangin pa ganito pa rin? Pag ganyan pa rin yung hangin.
Yan, may paganyan pa rin na wind. Tapos, pero ang direksyon ng eroplano is pag ganito naman. Baliktad pala yung airplane natin. Pero let's say, paharap siya. Pag ganyan naman yung direction. So, yung speed ng airplane is x pa rin. Ang speed pa rin ng hangin is y. So, ang resultant speed pa rin natin is x minus y. O parang ang motion kasi niyan is against the wind. Against the wind. Okay? So, ganyan ang mga concepts na kailangan natin. Unang-una, speed is equal to distance over time. Huwag natin kakalimutan yan. And then, may encounter tayo na dalawang scenario. So, tanda lang natin yung mga term na with the wind or with the flow of water kapag boat. And then, kapag saliwa naman yung direction ng hangin tsaka ng aeroplano against the wind or against the water current, so x minus y naman yung resultant speed niya. Okay? So, yan lang naman yung mga concepts na kailangan nating aralin here in motion problems, no? So, tara, let's try to solve this problem number 1 para mas maintindihan natin ano nga bang ibig sabihin ng mga yung pinagsasabi kong formula. Okay. So, Nonoy left Pikit to drive to Davao at 6:15 p.m. and arrived at 11:45 p.m. If the average speed is 30 miles per hour and stopped 1 hour for dinner, how far is Davao from Pikit? So, same solution. So, muna natin yung mga parameters. No? Meron tayong given na speed na 30 miles per hour. Yan. Then, meron tayong time. Yung time na yan, ito yung 6:15 to 11:45. So, paano ba tayo magko-convert? So, pwede tayo magbilang lang, di ba? So, o kaya, pwedeng ganito. Yung 11:45 p.m., convert natin itong 45 sa minutes. So, magiging 11.75 siya. Yung 6:15 minus natin. So, 6.25. So, meron tayong 5.5 hours. Okay. Baka magtanong, paano nakuha to 11.75? Itong 45 na to, convert mo lang sa minutes para may convert. 45 over 60 lang yan. Diba kasi meron tayong, sa loob ng isang oras, meron tayong 60 minutes. So, may lalabas na 0.75. I-plus mo lang. Yan yung magiging, ito yan. Ay same as 6.25, bali yung 15 na to, convert mo lang ulit sa, divide mo by 60. So, yan yung magiging sagot. Okay? Anyway, nakuha na natin yung 5.5 hours. So, yun na yung total time. Next, ang tinatanong is, how far is the Davao from Pikit? So, gamitin na natin yung formula speed is equal to distance over time. So, ang distance na hinahanap natin is ST. So, ang distance na yun ang hinahanap natin, yung Davao from Pikit, is distance is equal to S, which is 30 miles per hour times. Anong oras na gagamitin natin? Sabi kasi dito, huminto siya ng isang oras para kumain. So, ima-minus mo siya sa total time. Kasi hindi kasama yun dun sa pagbiyahe. So, yan na yung distance natin. As third, gamitin natin ng ating scientific calculator. So, 30 times 4.5. Yan, 135 miles. So, yan na yung sagot natin.
I believe letter siya ay letter B. Okay? So, ganyan lang natin a-apply yung formula na natutunan natin na tinuro ko sa inyo na speed is equal to distance over time. So, uniform speed siya. So, ganyan lang yung motion problem sa. So, yun. For more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel, no? And hit the bell button para updated tayo sa mga future na tutorials pa natin. So, meron pa tayong several problems here in motion problem para magets pa natin siya ng tuluyan, no? So, yun, kindly wait for my next engineering tutorials, no? So, yun. Pada yun, engineers.